Magandang hapon mga kanobi, welcome back sa ating YouTube channel, Pakumabi Vlogs. Yan, isang magandang hapon mga kanobi. Mainit. Yan. Ngayong hapon mga kanobi, mag-update lang tayo sa ating munting aviary. Diba Kuya Andre? Si Andre pala nandito, tambay sa ating ibunan. So kung gusto nyo kami samahan today, tara. So yun mga kanobi, isang magandang hapon sa ating mga kanobi. Yan, medyo matagal-tagal na naman tayong hindi nakapag-update sa ating munting delivery. So, hindi tayo nakagawa ng vlog kasi wala namang bago. So ganat yun pa rin. Medyo naglaylo ang ating mga ibon sa pagbibreed gawa ng sobrang init nga ng panahon. So unahin na natin dito itong yung dating pinagpares natin sa loob. Sila yun. So matatandaan nyo mga kanobi, last vlog natin, marami sila dito. Apat sila dito na mga may dugong ino, possible ino tsaka split ino. So yung tinanggal na natin kasi wala namang nangyayari, wala nagpapares, kaya tinanggal na natin. Sayang na yung panahon. So ito lang talaga nakikitaan ko na nagbaband. So sila na lang din yung pinagsama ko. Hindi ko pa nilalagyan ng nest box ulit mga kanobi kasi nung last time na nilagyan natin hindi naman sila nag-breed. Tamang ano lang sila, ginagawang tulugan yung nest box. Yan. Tapos dito naman tayo sa katabi mga kanobi. Yan yung nakalagay dito dati ay par blue, turquoise par blue, tsaka isang par blue Ewing Opa. Ayun yung nasa dulo, yung nasa ano. Yan, sila yung pinagpapares ko dyan. Kaso hindi rin sila nagpares. Hindi naman nag-aaway pero hindi siya nagpapares. So sa tingin ko parang same cock yung dalawa. So ito na mga ating albino kasi dati kong pares yung dalawa. At yung albino na yan nandito. Yan. Lagi niyang dinadalaw yung dati niyang kaband. Kaya naawa na ako. Stress na masyado. Yan, binalik ko na lang. So baka sakali pa na mag-breed. Yan. Ito sa tingin ko tong albino na to, parang ano siya eh. Parang hen. Kasi pares dito sa ating sa possible cock. Base sa Ewing markings nitong par blue na to, ay may kita nyo mga kanobi, masyadong maliit. So sa tingin ko cock to. Tsaka yung Londinesa ng par blue na dati niyang kapares ay parang cock din. Hanggang ngayon wala pa rin silang egg. So hinayaan ko na lang, bahala na sila dyan kung magbibigay sila o hindi. Kawawa naman kasing albino natin na stress na. Kinakalbo niya na yung ulo niya. Yan. Tapos lipat naman tayo dito sa ating sa kabila. Yung green. Dalawang post ino. Ay, post ino hindi pala. Ang isa dyan ay isang short split ino. Sa tingin ko yung isa dyan ay post ino. Apat kasi yan mga kanobi na nakuha ko. Tatlong short split ino tsaka isang post ino. Magkakamuka. So yung isang pair naman yan, yung dalawang green nandito sa baba. Nandito mga kanobi nilagay ko dyan. So yung dalawang yan, it's either na back to back split ino o split ino tsaka post ino. Yan. So ngayon ano naman sila, band naman sila, kaso wala pa rin. Yung mga kasabay niya na ibon doon sa napag-acquire natin yan, mag-breeder na. Ewan ko ba bakit sa akin ayaw nila mag-breed. Mukhang mali yata tayo nagagawa mga kanobi. Ayaw nila mag-breed. So hintay pa rin tayo. Ganun pa rin, wala pa rin silang mga itlog. Yan. Tapos dumako naman tayo sa ating flight. Yan mga kanobi. May mga bago tayong ibon dyan. May mga bagong muka. Yan. Ito yung bago dyan mga kanobi. Yan. Yung green opa na yan. Yung green opa na yan possible split pale follow ay kapatid yan ng ating visual. Ayan. Blue opa pale.
Sila yung nandito sa likod ko. Sila yung nandito. Yan, lagay na natin dyan sa ating flight. Kasi mayroong hindi magandang nangyari mga kanobi na kailangan natin na magbukod ng ibon. So napilitan tayong ilagay dyan. Kasi nga wala na tayong cage na bakante. Yan. Tapos mayroon pa tayong isang bagong ibon. Ayun, yung nasa likod. Hindi ko alam kung anong kulay niyan. Ibon na yan. Ayun. Parang ano siya, pied ba yan? Green Ewing pied siguro to o ano. Alanganin sa dilaw, alanganin sa green. Hindi ako ganong expert mga kanobi sa pagkakulay So paki-comment na lang. Naku, may sugat na sa ulo. May sugat na siya mga kanobi sa ulo. Ayun Di balik ko kunin natin na yan. Ilalagay natin doon sa likod kasama ng isa. Binubuli ko siya lang kasi pinakabago dyan Kaya yun, nabubuli pa. Baka mapatay. Kukunin na rin natin. Dito mga kanobi yung ating breeder na naglalabas ng Opa Pale. Tingnan natin. Last time kasi nag-umitlog na. Excuse me po. Yung anak niya, inarbis na natin. Papakita ko sa inyo mamaya. Yung ating paresan dito na naglalabas ng Opa Pale. Ayun. Meron silang 3 itlog. Ano yun? Siling. Akala ko kung ano. Sili pala. Ayun. Ayun yung ating breeder dyan. Yan. Sila yung maglalabas ng Opa Pale. Sana ngayong clutch makabuhay sila ng marami. Parang kasi isa lang yung binuhay niya. Tapos nag-infertile na yung kasama nito. 4 na itlog, 3 nag-infertile, isa lang yung nabuhay. Yan. Pero yung sinundan niyang clutch, bali pang-4 na to pang-4 na clutch na. Yung unang clutch niya itong ating nagkaroon siya ng visual. Yung pangalawang clutch ay yung sayang mga kanobi kasi 4 na itlog, 4 din yung fertile. Tapos doon ang nabuhay yung hindi pa visual. Ang nabuhay ay yung ang nabuhay hindi visual. Tapos yung tatlo na dead on shell, sila pa yung mga nag-visual. So yung sayang na sayang talaga mga kanobi. Yung dalawa nagbaband. Pero okay lang yan kasi okay lang sila magpares kasi itong isang green na ito ay possible fail follow. Alam ko may dugang fail follow ito nung nakuha ko yan. So okay lang sila mag-pair. Yung isa naman ay yung anak nila. Itong kapatid nito. Yan. So may balak tayo mga kanobi. Yan, abangan nyo. Ngayon lang kasi tayo ulit nakapag-vlog mag-focus ulit tayo sa pag-breed na mga ibon. Medyo na busy lang tayo nitong past month. Marami tayong mga inaasikaso. Kaya ngayon may oras na ulit tayo. Yan, maisisingit na ulit natin sila. Kaya makagawa tayo dito ulit sa ating ibon na. Tapos ito pala mga kanobi. Yan yung ating sinasabi ko kanina ng 2 green. Yan yung kasama nung green na pinakita ko dun sa taas. Yan. Dito wala pa rin silang itlog pero papasok ko nila sa nest box at band na rin. Hindi ko lang sure kung meron na ba. Wala pa nga. Nagkakalat lang sila na nagkakalat. So parang ayaw nila yung nest box natin. Parang masyado atang madulas o so papalit tayo ng mga nest box. DIY lang kasi natin yung mga kanobi. Kaya ganyan. Parang wala pa rin silang itlog hanggang ngayon. Matagal na rin ito. Nagband na rin yung dalawa sa loob. Yan, Project Ino rin to. Tsaka ito. Pasensya na mga kanobi, kasi nalalamunan ko. Yan. Tapos ito yung sinasabi ko na isang nag-emergency tayo na nilipat natin kasi itong yellow bull na to ginugulpi na yung excuse me itong yellow bull na to ginugulpi na nung mga kasama niya dito. Yan.
So nilipat na natin siya dyan, kaya tinanggal natin yung laman. Wala kasi tayong paglalagyan eh. So may ngayon nakaka-recover na siya mga kanobi. Yun. May ano kasi to, may kapansanan. Ayan, medyo sakang siya. So ngayon nakaka-recover na siya. Yung una talaga na nakuha ko siya yung likod niya ano, back na, duguan. Tapos yung nanghina na. So yun, inalis natin. Lipat dito. Buti nga hindi siya natuluyan eh, naagapan natin. Tapos yung ano niya, yung balayibo niya puro dugo na. Ayan. So, sa awa ng Diyos naka-recover naman. So sana no, magamit pa natin sa breeding. Sakang kasi siya eh. Ayan o. Freebie na sa atin to ng ating tropa na napagkunan natin ng last time. Napagsokan pala natin. Binigyan na tayo ng free na ibon. Tapos dito naman tayo sa breeder natin na dilaw. Yung malupit kong breeder na itlog lang ng itlog, hindi naman nakakapisa. Pero nagwe-fertile, no? Nakaraan ano, pang-anim na clutch na niya, wala pa rin talaga. Ngayon, marami na naman siyang itlog. Hindi ko na natrack to eh. Hindi ko na siya inano mga kanobi. Tinra kasi, ganun at ganun pa rin naman. Walang mangyayari. So ayan ang itlog niya na naman. Meron na naman siyang 5. So hayaan na natin kung ano siya dyan, magpipisa. So sa pampitong clutch niya na yan, sana naman kahit isa may mabuhay siya. Kasi ito talagang gusto ko noon pang i-breed. Ayaw lang magbigay sa atin ng mga inakay. Tapos yung sa katabi niya yung ano, ating pale fallow tsaka far blue Ewing Opa. Last time na sinilip ko siya, last week pala, wala pang itlog. Ngayon ay wala pa rin. So ito rin medyo matagal pa rin. Matagal din ano. Matagal din ang gulat ako dun. Ano ba yun? Parang ano ba to? Mga agat ba to? Nagulat ako dun. Gugulatin din pala tayo eh na. Ano ba yun? Parang ipis na di maintindihan. Asa na? Nawala. Yan, so balik tayo ng mga kanobi, no? Ano yan, matagal na rin silang pares, di pa rin ang itlog. Yan. So hintay-hintay pa rin, mahala talaga tayo sa breeding season ngayon. Kuya Andre nga pala mga kanobi. Tama ko ngayon, malaki na siya. Yan. Papakita ko sa inyo mga kanobi yung nag-iisang inakay na nakasurvive, napababa natin ngayong last breeding season. Yan, tayo dito. Yan mga kanobi, isang green na naman. Isang green. Possible split pale fallow. Kaso may diferensya siya. Yung tuka niya, ayun, medyo tabingi. Sa pagsubo siguro to ng magulang. Pero medyo umaano na siya. Medyo okay na. So, puputulan ko na lang ulit ng tuka. Sabi kasi ng mga tropa natin na pwede pa daw to, magagamit pa raw to. Yung sa tuka nga lang niya, ayun, mapapansin nyo yung tuka mga kanobi. Medyo lumihis na. Sa pagsubo siguro to ng magulang. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito na may nakatabingi yung tuka. So, sinama ko na siya dito sa ating Lutino Opa. Ayan, bait na ito. Yung ibon na tag-iisa natin ibon na Lutino Opa. Ayan, maliit pa lang kasi nanpid na natin. So, pinakamabait yung ibon. Pag tinawag ko nga to, sumasagot nga to eh. Ayan. Lalo na nandun pa siya nasa loob kasi ito dati. Ayan, pag alam niya nang kakain na siya, sinisipulan ko lang, sumasagot siya. Parang til. Parang kakatil. Pero ngayon hindi nag-aano. Wala kasi siyang kasama noon. Siya lang mag-isa, nasa loob siya. Parang namimiss niya na may kasama siyang ibon. Kaya siguro ganun yung behavior niya. Yan.
Sana mga kanobi, no, itong ating pyesa na to, materialis, magamit natin para mapag-breed pa tayo ng mas magandang quality ng ibon. Yan. Ito rin ating isang, yan o. Ganda ng pagka ano niya, ng pagka green niya. Parang may pahalong blue. Naka-split kasi siya sa blue. Tama o, naka-split siya sa blue. Kasi ang magulang niya ay green at blue. Yan, back to back split pain. Sayang lang at wala lang siyang kapatid na nabuhay. Yan. Sa isang clutch siya lang yung ano. Bali dalawang clutch na ano na isa lang ang binuhay ng parents niya. Siguro dala na rin ng init mga kanobi. Kaya ayaw mag-breed ng mga ibon. Pero nung unang breed nila na sa akin, ng magulang niya, ang binisa 5. Yan. Ayun niya, yung nandun sa ating flight. Tapos yung mga kapatid naman nun ay binigyan natin sa mga tropa rin natin mag-iibon. Yan. Bait nito mga kanobi. Yan. Di tayo naagawa ng mga vlog mga kanobi sa mga ibon natin kasi sobrang init dito sa taas. Hindi tayo makatambay. So ngayon lang kasi medyo itong nakarang araw lang medyo lumilim-lilim. Kita niyo yan. Yan. Pero pag gantong oras pa nung sagsagan talaga ng init, sakit pa sa balat. Tapos pag gabi naman although may ilaw tayo para makapag-vlog, hindi na maganda yung quality ng ating camera. Hindi na makita ng maayos yung mga ibon natin. So pansamantagal pala muna tayong kuminto o nagpahinga sa pagbablog, pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Yan. So yun nga pala, may gagawin pala tayong project mga kanobi. Nag-iipon lang tayo ng pondo para makapag project ulit ng mga DIY natin dito sa ating aviary. Ito kasing ating space dito, gagamitin na natin yan para makapaglagay pa tayo ng mga cage. Tapos yung cage natin, baka kukuha tayo ng papalitan natin, papasok natin sa loob yung mga nest box. Kuha ng tawag dito, baka makawala. Wala kasi itong mga lock Yan, tsaka matakaw sa space. Kung titignan nyo to, itong cage na yan, yan. So, imbis na isang cage pa sana yung malalagay dito, kamukha ng ganyan. Ayan, ito double cage to so sukat niya, tsaka isang ano ba tawag dito, ang sukat nito 17 by 24. Yan, kasya. So ganun din sana yung gagawin natin dito para mas maraming breeders, mas maraming ibon. Marami pa kasi tayo dito mga ibon na nakapag na pwede nang i-breed kung sobra na sa tagal ba. Yan, tulad nitong mga green na yan, yung tatagal na yan, tsaka yun breed na sila, nga lang walang mapagsalangan kasi itong ating napiling kasalang ayaw naman magsibreed. Diba? So yun lang mga kanobi para sa hapong to. Yan, kung bago ko makalimutan, kung bago ko pa lang sa aking channel, please subscribe. Yan, medyo nautol-utol pa tayo. Hindi na tayo sanay ulit magsalita sa harap ng camera. Yan, namamali-mali pa tayo. Tagal din kasi, siguro mga 2 months na rin nang huli natin upload na nagsasalita tayo sa harap ng camera. Yan, practice pa ulit. Yan. So yun lang mga kanobi, like, share, subscribe. Ingat.